Ako si Edeline, 32 taong gulang. Sa loob ng 14 na taon, nabuhay ako sa paniniwalang hindi ako sapat, na masyadong mataas ang pinangarap ko at pinarusahan ako ng tadhana para matuto akong lumugar. Pero alam niyo ba ang nakakatawa? Hindi tadhana ang sumira sa pangarap ko. Ang salarin ay ang sarili kong ina, isang kinakalawang na mailbox sa harap ng bahay namin, at isang basurahan. Pero babalikan ko ang bahaging yun mamaya. Ibalik muna natin ang panahon sa taong 2012. Ang tagsibol kung kailan sana ako luluwas papuntang Quezon City para baguhin ang takbo ng buhay ko. Nasa huling taon ako noon ng high school, sa isang pampublikong paaralan kung saan ang bawat marka mo ay pinag-uusapan ng mga kapitbahay. 75% ang average ko. Tuwing Biyernes at Sabado ng gabi, nagtatrabaho ako bilang tagapagsilbi sa isang malaking karinderya sa kanto. Barya-barya lang ang sahod na minsan ay dinaragdagan ng tip mula sa mga mababait na customer. Iniipon ko ang bawat pisong kinikita ko at itinatago sa isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng kama. Dahil alam kong walang sino man sa pamilyang ito ang nag-iipon para sa kinabukasan ko. Ang nanay ko, si Mama Ninita, ay may sariling sistema. Mayroon siyang Flora, ang nakababata kong kapatid na 14 na taong gulang noon. At mayroong ako. Si Flora, may private tutor para sa math. Si Flora, in-enroll sa mamahaling review center para pumasa sa mga top universities. Si Flora, binibilhan ng mga makakapal na libro at reviewers. Ako, isang hapon, nakita ko na lang ang patong-patong na brochure ng isang lokal na vocational school at community college na nakakalat sa ibabaw ng kama ko. Walang paliwanag, walang usapan, hindi ako nakipagtalo. Sa kulturang kinalakihan natin, ang pagsagot sa magulang ay kawalan ng utang na loob. Kaya nanahimik ako. Pero nang palihim, nag-apply ako sa University of the Philippines, UP, Diliman. Ang pinakaprestihiyosong universidad sa bansa. Isinulat ko ang application essay ko sa isang maingay na pisonet, internet cafe, malapit sa palengke, amoy mantika pa ang uniforme ko pagkatapos ng shift sa karinderya. Binayaran ko ang application fee gamit ang mga naipon kong 20 pesos at mga barya. Isinilid ko sa isang brown envelope. Hindi ko sinabi kay Mama dahil alam ko na ang isasagot niya. Daan-daang beses na niyang sinabi sa akin yon sa iba't ibang paraan. Edeline, ikaw yung tipong panglokal lang. Sabi niya minsan habang nagtutupi ng mga damit. Hindi yan insulto, anak. Yan lang talaga ang realidad mo. Practical tayo. Mag-aral ka na lang ng short course para makapagtrabaho agad at makatulong sa pamilya. Sinabi niya, yun na parang nagbabasa lang ng presyo sa grocery. At ang masaklap, muntik na akong maniwala. Muntik na. Pero may natitirang katigasan ng ulo sa sistema ko, isang bagay na hindi niya nagawang burahin. Kaya itinuloy ko ang pagpasa ng form, inihulog ko sa post office sa bayan, kung saan hindi niya makikita. Hindi ko rin sinabi kay Flora, hindi dahil wala akong tiwala sa kanya, kundi dahil bata pa siya at tingin niya noon, perpekto at patas si Mama. Abril 2012, araw-araw pag-uwi mula sa eskwela, ang una kong tinitingnan ay ang kinakalawang na mailbox namin sa tabi ng gate. Araw-araw, walang laman ito, kundi mga bill ng kuryente at tubig na nakapangalan kay Ninita. Umuuwi si Mama mula sa trabaho niya bilang clerk sa munisipyo tuwing 3:00 at 15 minuto ng hapon. Ako naman, bumababa ng jeep sa kanto tuwing 3:00 at 40 minuto. May 25 minutong agwat. Yun lang ang oras na kinailangan niya. Hindi ko pa alam yun noon. Ang alam ko lang, hindi dumating ang liham na hinihintay ko. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, tinanong ko siya ng diretsahan, "Ma, may dumating ba galing UP para sa akin?" Hindi man lang niya inalis ang tingin sa pinapanood niyang teleserye. "Walang dumating, nak. Hayaan mo na. Baka hindi talaga kaloob ng Diyos."
Umakyat ako sa kwarto, isinara ang pinto, at umiyak ng tahimik sa unan ko. Hindi niya ako sinundan para patahanin. Ang narinig ko lang kinabukasan, may mga bagong print na form para sa lokal na unibersidad sa ibabaw ng mesa. Nag-enroll ako roon noong Agosto. Sinabi ko sa sarili kong pansamantala lang ito. Nalilipat din ako. Pero lumipas ang panahon at naniwala na ako sa sinabi niya na hindi ako sapat para sa malalaking pangarap. Hayaan niyong ibuod ko ang 14 na taon ng buhay ko. Parang umaakyat ka sa isang mahabang hagdan na sinasabi ng lahat na walang patutunguhan. Nakatapos ako sa isang state college, nagtrabaho bilang admin assistant sa isang construction firm at unti-unting umangat. Natuto akong magbasa ng blueprints, nag-manage ng mga tauhan. Sa edad na 26, project coordinator na ako. Sa edad na 31, isa na akong senior project manager na humahawak ng mga proyektong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Nakabili ako ng sarili kong maliit na bahay. Ako ang nagbabayad ng sarili kong bills. Pero sa bawat tagumpay ko, laging nakakahanap si Mama Ninita ng paraan para maliitin ito. Mabuti naman at nakabili ka ng bahay, Edeline. Sabi niya noong Noche Buena. Pero si Flora, na-promote sa marketing firm niya sa BGC. Tinitingnan niya ngayon yung mga high-end condo doon. Iba talaga kapag sa magandang unibersidad galing, mabilis ang asenso. Hindi niya ako direktang iniinsulto. Ipinapaalala niya lang kung nasaan ang scoreboard niya. At sa scoreboard na yon, laging lamang si Flora. Hindi ako galit kay Flora. Mahal ko ang kapatid ko at alam kong nagtatrabaho rin siya ng maayos. Ang kinagagalitan ko ay ang sarili ko. Kung bakit palagi akong kulang. Kung bakit hindi ako nakapasa sa UP. Hanggang 6 na buwan na ang nakararaan, may nagbago. Kumakain ako ng hotdog sandwich sa loob ng sasakyan ko sa parking lot ng 7-Eleven noong lunch break. May nabasa akong article sa phone ko tungkol sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Assessment Program, ETEEAP, at mga special bachelor's degree programs ng UP Diliman para sa mga working professionals. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Hindi lang ito basta certificate, kundi isang lehitimong degree mula sa pangarap kong unibersidad, idinisenyo para sa mga taong may sapat na working experience. Mga taong katulad ko. 2:00 ng madaling araw kinabukasan, ginawa ko ang application essay ko. Hindi ko sinabi kahit kanino. Fast forward sa kasalukuyan, 3 linggo na ang nakalipas mula nang tumawag si Flora para ibalita ang nalalapit niyang kasal kay Nico, isang mabait na lalaking nagtatrabaho sa isang kilalang pharmaceutical company. Gusto niya akong maging bridesmaid. 2 araw pagkatapos, tumawag si Mama Ninita. Hindi para batiin ako, kundi para magbigay ng utos. Edeline, gusto kong maintindihan mo ang posisyon mo, ha? Sabi ni Mama sa telepono. Araw ito ni Flora. Huwag kang masyadong pabida. At gusto ko, sage green ang suotin mo imbes na emerald green na suot ng ibang entourage. Mas babagay sa kulay mo yung maputla para hindi ka masyadong agaw pansin. Ibinaba ko ang telepono at matagal na nakatitig sa pader. 32 taong gulang na ako. Nagmamanage ako ng mga higanteng proyekto. Pero sa paningin ng nanay ko, ako pa rin ang anino na kailangang itago sa gilid para mas kuminang ang paborito niyang anak. Ang hindi alam ni Mama, sa loob ng bag ko na nakapatong sa mesa, may isang makapal na brown envelope na naglalaman ng opisyal na sulat mula sa UP Diliman. 2 linggo na itong dumating. Tanggap ako. Ilang araw na lang, gaganapin na ang pamamanhikan at ang malaking salu-salo kasama ang pamilya ni Nico. Gusto ni Mama na maging maputla ako at tahimik, pero hindi niya alam. Dala-dala ko ang pruweba na babasag sa 14 na taon niyang kasinungalingan. Maaga pa lang ay dinig ko na ang ingay sa bahay ni na Mama Ninita. Ang amoy ng lechon kawali at pansit ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na kakarating lang. Ngayon, ang araw ng pamamanhikan ni Nico, ang formal na pagtatagpo ng 2 pamilya.
Para kay Mama. Ito ang pinakaimportanteng event ng taon. Kailangan ay perfect ang lahat para sa paborito niyang si Flora. Pagpasok ko pa lang sa gate, nakita ko na si Mama na may hawak na listahan. Parang general na nag-uutos sa mga pinsan naming tumutulong sa pag-aayos ng mahabang mesa. Edeline, salamat naman at nakarating ka. Bati ni Mama, pero walang ngiti. Pumunta ka na agad sa kusina. Tulungan mo ang mga tita mo na mag-ayos ng mga platito at baso at pakicheck kung maayos ang pagkakatimpla ng sawsiwan. Ayoko mapahiya sa pamilya ni Nico. Mga dekotse ang mga yan. Opo, Ma, sagot ko. Nakaugalian ko ng maging yes girl sa bahay na ito para lang walang gulo. Nilagpasan ko siya at dumiretso sa kusina, dala-dala ang bag ko kung saan nakatago ang sulat mula sa UP. Sa kusina, abala ang lahat. Nakita ko si Tita Divina, ang nakababatang kapatid ni Mama. Si Tita Divina ay isang high school teacher, laging masayahin, pero ngayong araw, parang iba ang aura niya. Nang magtama ang paningin namin, bigla siyang umiwas at mabilis na naghugas ng kamay. Napansin ko rin ang panginginig ng mga daliri niya habang hawak ang isang baso ng juice. Tita, okay lang po ba kayo? Tanong ko habang kumukuha ng mga kubyertos. Oo. Mainit lang siguro, Edeline. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang ganda mo ngayon, nak. Pasensya ka na at kailangan mo pang magtrabaho rito sa kusina imbes na mag-ayos sa taas. Bago pa ako makasagot, pumasok si Flora. Mukha siyang anghel sa puti niyang dress. Kitang-kita ang excitement sa mga mata niya. Ate Edeline, salamat at nandito ka. Sorry ha, sabi ni Mama, kailangan mo raw tumulong sa kusina kasi ikaw ang pinaka-organized sa atin. Ngumiti ako at niyakap ang kapatid ko. Okay lang, Flora, para sa'yo to. Pero sumunod si Mama ni Nita at agad kaming pinaghiwalay. Flora, huwag kang masyadong malikot. Baka mahulas ang makeup mo. Edeline, dalian mo na riyan. Yung trabaho mo naman sa construction site, sanay ka na sa pagod at dumi, di ba? Mas malakas ka kaysa kay Flora. Si Flora, kailangang maging fresh para sa mga bisita. Nanikip ang dibdib ko. Sa paningin ni Mama, ang pagiging senior project manager ko ay trabaho sa dumi, habang ang pagiging marketing coordinator ni Flora ay parang pagiging reyna. Umupo ako sa isang sulok ng kusina para mag-ayos ng mga souvenir. Dumating din si Lola Esperanza, ang nanay ni Mama. Nakaupo lang siya sa kanyang tinitingalang silya, tahimik na nagmamasid. Si Lola ang pinakamataas na awtoridad sa pamilya, kahit madalang siyang magsalita. Habang nag-aayos ako, lumapit ulit si Tita Divina. Tumingin siya sa labas para siguraduhing wala si Mama bago bumulong sa akin. Edeline, nak, huwag mong kalilimutan na matalino ka, higit pa sa iniisip mo. Kumunot ang noo ko. Po, ano pong ibig ninyong sabihin? Humawak siya ng mahigpit sa braso ko. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at isang bagay na mukhang pagsisisi. Ang nanay mo, may mga bagay siyang ginawa na akala niya ay tama. Pero sana, mapatawad mo kami. Tita Divina, sigaw ni Mama mula sa sala. Nasaan na yung mga appetizer? Mabilis na bumitaw si Tita at nagmamadaling lumabas. Naiwan akong tulala. Ano ang dapat kong ipatawad? Bakit parang may malaking sikreto silang itinatago sa akin? Hinaplos ko ang bag ko. Naroon pa rin ang sulat. Ang matigas na papel ng UP Diliman ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob sa bahay na ito. 14 na years akong naniwala na panglokal lang ako dahil yun ang sabi ni Mama. 14 na years akong naniwala na hindi ako sapat. Maya-maya pa, narinig ko na ang busina ng mga sasakyan sa labas. Dumating na ang pamilya ni Nico. Ang tensyon sa loob ng bahay ay parang kuryenteng gumagapang sa balat ko. Isinuot ko ang sage green na kibaya/dress na pinabili ni Mama, ang kulay na pinili niya para magmukha akong anino sa gilid.
Habang naglalakad ako papunta sa sala para magsilbi ng tubig, nagtama ang paningin namin ni Mama Ninita. Ngumiti siya ng matagumpay, parang sinasabi niyang maayos na ang lahat dahil nakapwesto na ako kung saan niya gusto. Hindi niya alam, ang anino na itinago niya ay may dalang liwanag na susunog sa lahat ng kasinungalingan niya ngayong gabi. Ang sala namin ay ginawang tila isang grand banquet hall. Ang mahabang mesa ay puno ng mga paboritong putaheng Pilipino. May lechon sa gitna, kaldereta, kare-kare, at mga mamahaling alak na sadyang binili ni Mama Ninita para ipagmalaki sa pamilya ni Nico. Ang pamamanhikan ay nasa kalagitnaan na. Nagpapalitan na ng mga kwento at tawanan ang magkabilang panig habang umiinom ng red wine. Ako ay nakaupo sa bandang dulo ng mesa, katabi si Tita Divina at Lola Esperanza. Sa aking pwesto, tila isa lang akong anino na nakamasid sa kaligayahan ng lahat. Nang matapos ang pangunahing hapunan, tumayo si Mama Ninita. Hawak niya ang isang baso ng wine. Kumatok siya ng marahan sa gilid nito gamit ang tinidor para kunin ang atensyon ng lahat. Ngumiti siya ng napakatamis. Isang nangiting pinraktis niya siguro sa harap ng salamin. Gusto ko lang pong magpasalamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Panimula ni Mama. Ang boses niya ay malambing, ngunit may diin ng pagmamalaki. Ang pagiging isang ina ay ang pinakamahirap na trabaho sa mundo, lalo na kung ikaw ay mag-isang nagtataguyod sa iyong mga anak. Tumahimik ang lahat bilang paggalang. Sa loob ng 5 minuto, binilang ko sa relo ko. Ikinuwento ni Mama ang mga sakripisyo niya. Ikinuwento niya ang mga gabing puyat siya para tulungan si Flora sa mga project nito, ang pagbabayad ng mamahaling tuition, at ang pagmamalaki niya sa mabilis na pag-angat ni Flora sa kumpanya nito. Ibinuhos ko ang lahat para siguraduhing makukuha ng anak ko ang pinakamagandang kinabukasan. Sabi niya, ang mga mata ay nag-uumapaw sa pekeng luha. Flora, anak, ikaw ang pinakamalaking achievement ko. Ikaw ang nagdala ng karangalan sa pamilyang ito. Tumingin siya sa akin nang sabihin niya ang linyang iyon. Tumagal ang tingin niya ng 2 segundo. Sapat na para maramdaman ko ang patalim sa mga salita niya. Sapat na para mapansin ng tita ni Nico at bumulong sa asawa nito. 2 ang anak niyang babae, di ba? Ngumiti si Mama Ninita at nagtapos sa isang linyang hindi ko kailanman makakalimutan. Ganyan talaga ang buhay. May mga batang ipinanganak para kuminang at may mga ipinanganak para manood lang at pumalakpak sa gilid. Pumalakpak ang mga bisita, pumalakpak din ako. Automatiko ang paggalaw ng mga kamay ko dahil iyon ang itinuro sa akin. Ang maging mabuting anak na tinatanggap ang anumang ibato sa kanya. Pero sa tabi ko, hindi na nakayanan ni Tita Divina. Kanina pa siya tahimik. Paminsan-minsang lumalagok ng wine dahil sa tapang nadala ng alak at sa bigat ng konsensyang matagal na niyang bitbit, nanginginig ang mga kamay niya. Ibinaba niya ang wine glass sa mesa nang napakalakas, halos mabasag ito. Tama na, bulong ni Tita Divina. Napakunot ang noo ni Mama Ninita. Divina, lasing ka na ba? Nakakahiya sa mga bisita. Sabi ko, tama na Ninita. Mas lumakas ang boses ni Tita Divina na naging dahilan para tumigil sa pag-uusap ang buong kwarto. Ang hangin ay tila naubos. Ang mga magulang ni Nico ay nagkatinginan. Si Flora ay napatakip ng bibig. Tumingin si Tita Divina sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Edeline, alam mo bang itinago ng nanay mo yung sulat mo? Huminto ang pagtibok ng puso ko. Anong sulat, tita? Yung sulat mo mula sa UP Diliman. Nanginginig ang boses niya, pero buo ang bawat salita. Nakapasa ka, Edeline. Nakapasa ka, 14 na taon na ang nakararaan. Kinuha niya yon sa mailbox bago ka umuwi at itinapon niya sa basurahan. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay nakakabingi. Naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa buong katawan ko habang pinoproseso ng utak ko ang narinig.
Ang araw-araw na pag-check ko sa mailbox, ang pag-iyak ko gabi-gabi, ang mga patong-patong na brochure na biglang lumitaw sa kama ko. Lahat ng yun ay plinano. Hinarap ko si Mama. Totoo ba yon, Ma? Ang boses ko ay kalmado. Tila ba nagtatanong lang ako tungkol sa proyekto sa trabaho. Hindi umiyak si Mama. Hindi siya nagpanik. Ibababa niya lang ang kanyang wine glass, inaayos ang kanyang perlas na kwintas, at ngumiti ng mapakla. Isang ngiting puno ng pagmamataas at kawalan ng pagsisisi. 14 na taon na ang nakalipas, Divina. Bakit mo pa binubuhay ang mga walang kwentang bagay? Sagot ni Mama. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Wala man lang bakas ng hiya sa mukha niya. Ginawa ko lang kung ano ang nakabubuti sa'yo, Edeline. Wala kang laban sa UP. Hindi ka tatagal kahit isang semestre roon. Niligtas lang kita sa kahihiyan at iniligtas ko rin ang pamilyang ito sa gastos ng pagkabigo mo. Parang may sumabog sa utak ko. 14 na taon akong naniwalang boba ako, na hanggang doon lang ako. 14 na taon akong kinain ng insecurity. At ngayon, sasabihin niya sa harap ng maraming tao na itinapon niya ang kinabukasan ko at tama lang na ginawa niya iyon. Ang nanay ni Nico ay napahawak sa dibdib nito. Si Nico ay tumayo ng bahagya. Hindi alam kung paano aawatin ang tensyon. Si Lola Esperanza ay napapikit na lang ng mariin. Sinira mo ang buhay niya, Ninita. Sigaw ni Tita Divina, tumutulo na ang mga luha. Ako ang ina. Ako ang mas nakakaalam. Ganti ni Mama, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag niyo akong palalabasing masama sa sarili kong pamamahay. Sa pagkakataong yon, alam ko na ang gagawin ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Marahan kong kinuha ang bag ko na nasa paanan ko. Binuksan ko ang zipper at kinapa ang makapal na brown envelope. Ang pangarap na itinapon niya noon, hawak ko na ngayon. Inilabas ko ito at inilapag sa ibabaw ng mesa, eksakto sa tabi ng wine glass niya. Ang opisyal na selyo at logo ng University of the Philippines, Diliman, ay nakatitig sa kanya. 6 na buwan na ang nakakaraan. Panimula ko, ang boses ko ay rinig sa bawat sulok ng tahimik na sala. Nag-apply ako sa Special Bachelor's Program ng UP. Ginawa ko ang essay ko mag-isa. Nagbayad ako gamit ang sarili kong pera na kinita ko sa sarili kong trabaho bilang isang senior project manager. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. At nakapasa ako. Nawala ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Mama. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga mata niya ay nanlaki habang nakatingin sa logo ng universidad at sa pangalan kong nakasulat doon. Sabi niyo, hindi ako tatagal ng isang semestre, Ma. Kinuha ko ang sulat at itinaas ito para makita niya ng mabuti. Mukhang hindi sumasang-ayon ang UP sa inyo. Ang mukha ni Mama Ninita ay namula sa pinaghalong galit at kahihiyan. Sa harap ng mga bisitang pinilit niyang pahangain, gumuho ang perpektong imahe na binuo niya ng mahigit 1 dekada. Ang tiwala, ang respeto, ang ilusyon na siya ang pinakadakilang ina. Lahat ng iyon ay nagkadurog-durog ngayong gabi. At ako, ang anak na palagi niyang isinasantabi, ang pumulot ng bawat piraso. Ang katahimikan sa loob ng sala ay parang kumot na unti-unting sumasakal sa lahat ng naroon. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang hiya at pagpapanatili ng magandang imahe sa harap ng mga balae, in-laws, ay mas mahalaga pa minsan kaysa sa katotohanan, ang nangyayaring eskandalo ay isang malaking sakuna. Ang mga magulang ni Nico ay nakayuko na lang, halatang hindi alam kung saan ididirekta ang kanilang paningin. Si Nico ay tahimik na tumayo at lumapit sa likuran ni Flora bilang suporta. Tumigas ang mukha ni Mama Ninita. Ang kanyang balat na kanina ay pinapalamutian ng perpektong makeup ay tila naging isang basag na porselana. Ngunit ang likas niyang pagiging manipulatibo ay hindi basta-basta susuko. Kailangan niyang ibalik ang naratibo kung saan siya ang biktima at ako ang masamang anak. Napakawalang hiya mo, Edeline.
Nanginginig ang boses niya, pilit ginagawang garalgal para magtunog kaawa-awa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, itinuturo ako. Talagang pinili mo pang sirain ang gabi ng kapatid mo? Dahil ba sa inggit? Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng dugo at pawis na isinakripisyo ko para mapalaki kayong dalawa ng maayos, ito ang isusukli mo sa akin? Ang ipahiya ako sa harap ng pamilya ni Nico? Akmang tatayo si Tita Divina para sumagot, ngunit pinigilan ko siya gamit ang isang marahang hawak sa kanyang braso. Hindi ko na kailangan ng tagapagtanggol. Ang galit na 14 na taong sumunog sa dibdib ko ay unti-unti nang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at malinaw na pag-iisip. Wala akong sinisirang gabi, Ma. Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado at buo, eksakto sa tono na ginagamit ko kapag may pumalpak na kontratista sa construction site. Kayo ang sumira nito 14 na taon na ang nakararaan sa tapat ng mailbox natin. Pumunta ako rito para maging masaya para kay Flora. Pero kayo ang nagsimula ng mahabang talumpati para ipamukha sa lahat na parang wala akong kwenta. Ginawa ko yon para protektahan ka. Sigaw ni Mama. Nawawalan na ng kontrol sa kanyang emosyon. Lumingalinga siya sa mga bisita, naghahanap ng kakampi. Hindi niyo alam kung gaano kahirap maging single mother. Masyadong mahina si Edeline. Lalamunin lang siya ng buhay sa UP. Kapag bumagsak siya, sino ang mapapahiya? Tayo, ang pamilyang ito. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti niya. Proteksyon? Singit ni Tita Divina. Ang boses niya ay may bahid ng puot. O baka naman inggit ni Nita. Itinapon mo ang pangarap niya kasi hindi mo matanggap na may mararating siyang mas mataas kaysa sa naabot mo. Takot kang maging mas matalino at mas matagumpay siya kaysa sayo. Ang mga salita ni Tita Divina ay tila punyal na tumagos sa ilusyon ni Mama ni Nita. Nag-umpisang magbulungan ng ilan sa mga kamag-anak. Ang katotohanan na itinapon ng sarili kong ina ang aking kinabukasan, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pansariling insecurities, ay nakalantad na ngayon sa gitna ng sala. Si Flora, na kanina pa nakaupo at umiiyak ng tahimik, ay unti-unting tumayo. Ang kanyang magandang puting damit ay kumaluskos sa katahimikan. Nilagpasan niya ang aming ina at lumapit sa akin. Ate, basag ang boses ni Flora. Tiningnan niya ang sulat ng UP na nasa ibabaw ng mesa bago ibinaling ang paningin sa akin. Sabi ni Mama, sabi niya ayaw mo raw talaga mag-aral sa malayo. Sabi niya, masaya ka na maging isang simpleng clerk at wala kang ambisyon. Tinitigan ko ang kapatid ko, ang paboritong anak na hindi kailanman nalaman na ang kanyang trono ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap kong dinurog. Hindi ko kailanman sinabi yon, Flora. Wala lang akong ideya na may iiba pala akong pagpipilian. Napahagulgol si Flora at tinakpan ng kanyang mukha. Diyos ko, buong buhay ko, akala ko napakabuti kong anak dahil ginagawa ko lahat ng gusto niya. Akala ko ako ang pride and joy niya. Lumingon si Flora kay Mama ni Nita at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkadismaya at pagkamuhi sa mga mata ng aking kapatid. Ginawa niyo lang pala akong display, Ma. Isang tropeyo. Tapos si ate, ginawa niyong basahan para laging may magpupunas sa tropeyo niyo. Napasinghap si Mama ni Nita. Flora, anak, huwag kang magsalita ng ganyan sa ina mo. Ako ang nanay mo. Mabilis na dinampot ni Mama ang kanyang mamahaling bag sa mesa. Ang paborito niyang taktika, ang mag-walk out para magpaawa. Kung ganyan lang din naman ang tingin niyo sa akin, ako na ang masama. Ako na ang pinakawalang kwentang ina. Aakyat na ako sa kwarto. Magsama-sama kayo. Hihintayin sana niyang may pumigil sa kanya, na may humabol at magmakaawa. Pero walang gumalaw. Maupo ka ni Nita. 2 salita. Pero sapat na para magpabigat sa kapaligiran. Galing ito kay Lola Esperanza. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit may awtoridad
na hindi maaring suwayin. Nanigas. Si Mama Ninita. Lumingon siya sa kanyang ina na may halong takot. Sabi ko, maupo ka at manahimik ka. Patuloy ni Lola Esperanza. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panlulumo. Huwag mong idaan sa drama at pagdadabog ang mga kasalanan mo. Nakakahiya ka. Ipinahiya mo ang pamilyang ito hindi dahil isa kang single mother, kundi dahil ikaw mismo ang naglason sa sarili mong mga anak. Nanghina ang mga tuhod ni Mama. Dahan-dahan siyang umupo pabalik sa kanyang silya, nakayuko at hindi na makatingin kahit kanino. Basag na ang kanyang korona. Kinuha ko ang brown envelope sa mesa, inayos ito at ibinalik sa loob ng aking bag. Tiningnan ko si Mama na ngayon ay tila lumiit sa kanyang kinauupuan. Hindi ako humihingi ng sorry, Ma, panimula ko, binabasag ang huling katahimikan. Dahil alam ko na kung magsusorry kayo, gagamitin nyo lang yon para manipulahin ulit kami at magpaawa. Isa lang ang gusto kong malaman ninyo. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang kalayaan sa bawat pagpasok ng hangin sa aking baga. Hindi ninyo ako nasira, na-delay lang ako. Sa susunod na buwan, magsisimula na ang mga klasiko sa UP Diliman. At simula ngayong gabi, hanggang sa oras na gusto ko, huwag na huwag niyo akong tatawagan o iti-text. Kung handa na akong kausapin kayo, ako ang lalapit. Akmang magsasalita si Mama, ngunit isang matalim na tingin mula kay Lola Esperanza ang pumigil sa kanya. Nilingon ko si Flora at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sorry, Flora. Sorry kung nangyari ang gulo na to sa gabi ng pamamanhikan mo. Umiling ng mabilis si Flora at niyakap ako ng mahigpit. Huwag kang mag-sorry, ate. Please, huwag ka nang mag-sorry para sa mga bagay na hindi mo naman kasalanan. Ipinagmamalaki kita. Sobra. Kunin mo na kung ano ang nararapat para sa'yo. Bumitaw ako at ngumiti ng totoo. Salamat, Flora. Nagkatinginan kami ni Nico at tumango siya sa akin bilang paggalang. Isang senyales na nakikita niya ang katotohanan at kakampi siya ng asawa niya. Napangiti rin ng bahagya si Tita Divina habang nagpupunas ng luha. Kinuha ko ang bag ko. Tinalikuran ko ang magarbong mesa, ang mga tirang pagkain, at ang nanay kong nanatiling nakayuko. Naglakad ako papunta sa pinto ng taas noo. Paglabas ko ng gate, sinalubong ako ng mainit na hangin ng gabi. Ngunit sa halip na mairita, pakiramdam ko, nalinisan ng buong pagkatao ko. Sa edad na 32, namatay ang Edeline na sunod-sunuran at ipinanganak ang babaeng malaya. Sa loob ng 48 oras, kumalat ang balita sa buong angkan tungkol sa nangyari noong gabi ng pamamanhikan. Hindi ito kumalat dahil sa karaniwang tsismis. Walang marites na nag-imbento ng kwento. Si Lola Esperanza mismo, na kilalang tahimik at laging nagmamasid, ang kumuha ng kanyang telepono kinaumagahan at tinawagan ng bawat kapatid at nakatatandang pamangkin niya. Tiniyak niya na walang puwang para ibahin ni Mama Ninita ang kwento at magpanggap na biktima. Ang epekto nito ay hindi isang mabilis na pagsabog, kundi isang mabagal na paglubog para sa nanay ko. Nakapagtala ako ng 11 text message mula kay Mama sa loob ng 3 araw. Hindi ko nireplyan kahit isa. Mababasa sa mga mensahe niya ang unti-unting pagguho ng kanyang ego. Lunes, sagutin mo ang tawag ko. Mag-usap tayo bilang mga matatanda. Martes, napaka-immature mo, Edeline. Ipinahiya mo ako sa mga balain natin. Miyerkules ng umaga. Sige, sasabihin ko sa lahat na gawa-gawa mo lang ang kwentong yan. Miyerkules ng hapon, pagkatapos tawagan ni Lola Esperanza ang lahat, katahimikan. Wala na siyang inisend na text. Mabilis ang naging parusa ng pamilya sa kanya. Sa aming family group chat sa Viber, nakadalasang pinupuno niya ng mga litrato ng bulaklak at pagyayabang tungkol kay Flora. Biglang nanahimik ang lahat. Sa taunang family reunion na gaganapin sa Disyembre, tahimik na inalis si Mama bilang head organizer.
Isang posisyon na pinanghawakan niya ng 20 taon para magbida-bida. Si Tita Divina ang pumalit. Nang malaman ito ni Mama at magreklamo siya kay Lola Esperanza, isa lang ang isinagot ng matanda. Nagsinungaling ka sa sarili mong dugot laman ng 14 na taon para lang sa ego mo, Ninita. Ngayong taon, maupo ka lang diyan at manahimik. Hindi siya itinakwil, inilagay lang siya sa gilid kung saan niya ako inilagay buong buhay ko. 5 araw pagkatapos ng gulo, tumawag si Flora. Puno ng luha at pagsisisi ang boses niya. Ate, hindi ako makatulog kapag naiisip ko kung paano tayo pinagkumpara ni Mama. At tinanggap ko lang yon na parang normal. Humikbi si Flora sa kabilang linya. Hindi ko man lang naitanong kung bakit sa lokal na eskwelahan ka lang pumasok. Hindi ko man lang inisip yon. 14 na taong gulang ka lang noon, Flora. Wala kang kasalanan. Wala kang alam. Sagot ko ng malumanay. Nag-usap kami ng halos 2 oras. Iyon ang pinakamahaba at pinakatotoong pag-uusap namin. Walang filter, walang pagmamanipula ni Mama. Ikinuwento sa akin ni Flora ang mga hindi ko alam, na sinabi raw ni Mama na tamad akong mag-aral sa malayo at kontento na akong maging simpleng empleyado. Na tuwing may naa-achieve si Flora, ginagamit ito ni Mama para ipamukha sa akin na hanggang doon lang ako. Akala ko ako yung paboritong anak. Umiiyak na sabi ni Flora. Tropeyo niya lang pala ako, ate. Isang display para sabihin ng ibang tao na magaling siyang nanay. Anak ka pa rin niya, sagot ko. Hindi lang ikaw ang nag-iisa. Isang gabi, nakatanggap ako ng mahabang mensahe mula kay Tita Divina na tuluyang nagbigay linaw sa 32 taon ng buhay ko. Edeline, may dapat kang malaman, simula ng text niya. Ang nanay mo, nag-apply din siya sa UP Diliman pagkatapos niya ng high school. Hindi siya nakapasa. Nakita ko yung rejection letter niya sa kwarto namin noon. Bago niya ito sinunog, hindi niya kailanman inamin sa pamilya yon at nagpanggap siyang gusto niya talagang mag-vocational agad. Napatitig ako sa screen ng phone ko. Biglang nawala ang imahe ni Mama bilang isang kontrabida. Ang nakita ko ay isang babaeng may malalim na sugat ng pagkabigo, na ipinasa ang sarili niyang insecurities sa anak niya dahil hindi niya matanggap na mararating ko ang pangarap na ipinagkait sa kanya. Naintindihan ko ang pinanggagalingan ng sakit niya, pero hindi ibig sabihin ay hahayaan ko siyang patuloy na lasunin ang buhay ko. Dumating ang buwan ng Agosto. Ang simoy ng hangin sa Quezon City ay dala ang amoy ng mga lumang libro at sariwang damo ng tumuntong ako sa campus ng UP Diliman. Tiningala ko ang estatwa ng Oblation, ang paboritong simbolo ng pag-asa at kalayaan, bago ako sumakay sa ikot jeep papunta sa aking kolehiyo. Sa loob ng orientation room, umupo ako kasama ng mga kapwa ko adult learners sa ilalim ng special bachelor's program. Iba-iba ang kwento namin. May dating OFW, may single mom na bumalik sa pag-aaral, at may isang lalaking nagtrabaho muna sa barko ng 10 taon. Hindi ako ang pinakamatanda. Hindi rin ako ang pinakaiba. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, alam kong nasa tamang lugar ako. Nang magsalita ang aming program advisor sa harapan, sinabi niya ang mga salitang tatak sa puso ko. Nandito kayo dahil nararapat kayo rito? Yan ang dahilan kung bakit namin kayo tinanggap. Sa pagtatapos ng unang semestre, binuksan ko ang portal ng Computerized Registration System, CRS, ng UP bandang 11:00 ng gabi. Nakaupo ako sa parehong mesa kung saan ko iniyakan ang pag-fill up ng form para sa vocational school noon. General Weighted Average, GWA. 1.15. University Scholar. Ang katumbas ng magna cum laude status para sa semester na yon. Isinara ko ang laptop ko at napangiti sa dilim. Sabi ni Mama, hindi raw ako tatagal ng 1 semestre. Mukhang nagkamali siya ng sobra. Ipinadala ko ang screenshot ng grades ko kay Flora. Wala pang 1 minuto, nag-reply siya. OMG AT! Congrats! So proud of you!
Kasama si Nico, pinuntahan nila ako sa Diliman noong weekend at inilibre nila ako ng sikat na isaw at pancit canton sa Area 2 bilang selebrasyon. Ang relasyon namin ni Flora ngayon ay totoo. Walang halong kompetisyon at walang scoreboard. Hanggang ngayon, hindi pa rin humihingi ng tawad si Mama ni Nita. Nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kanya na puno ng pagdadahilan at mga salitang sakripisyo at utang na loob. Binasa ko ito, itinupi at itinago sa pinakailalim ng drawer ko. Tanggap ko na marahil ay hindi na siya magbabago at hinding-hindi siya mag-so-sorry. Dahil ang halaga ko ay hindi kailanman nakasalalay sa pagtanggap niya. Ang 18 taong gulang na babae na nag-ipon ng barya mula sa karinderya at ipinasa ang pangarap niya sa isang brown envelope. Nandito pa rin siya. At ngayon, naglalakad na siya ng malaya.